Hello sa inyo! Ready na ba kayo? Kasi ngayon, may ibabahagi akong isang napakagandang kwento. Ito'y tungkol sa isang hardinero at, sa kanyang napaka-espesyal na hardin. Okay, isipin mo muna to. Kung bibigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng sarili mong perpektong hardin, ano kayang itatanim mo doon? Siguro yung mga paborito mong bulaklak na sobrang colorful o baka naman mga puno na namumunga ng pinakamatamis na prutas. Ganyan na ganyan nagsisimula ang ating kwento. So itong hardinero sa kwento natin, hindi siya basta-basta pumili ng lupa. Hinanap niya talaga yung pinakamaganda, yung pinakamatabang burol. Kasi, alam mo, hindi lang ito simpleng lupa. Ito'y isang lugar na may special purpose, isang lugar na pinili para pagtubuan ng isang bagay na, talagang kanganganga. At dito, makikita talaga natin kung gaano niya kamahal yung hardin niya. Ibinuhos niya lahat. Una, anong ginawa niya? Nagtayo siya ng matibay na bakod. Para saan? Para protektado. Pangalawa, lahat ng matutulis na bato, tinanggal niya isa-isa para yung lupa malusog. Tapos, yung itatanim niya, hindi kahit ano lang. Pinili niya yung the best of the best na mga baging. At para kompleto, nagtayo pa siya ng isang watchtower para laging bantay at safe. Grabe, di ba? Talagang all out yung pag-aalaga niya. So isipin nyo, ang ganda na ng hardin, di ba? Ligtas, alagang-alaga, at may pinakamagandang tanim. Pero, etong tanong, ubas lang ba talaga yung inaasahan niyang bunga? O baka may mas malalim pa itong ibig sabihin? Ayan na. At ito na nga ang sagot. Yung mabuting bunga na hinahanap ng hardinero, hindi pala to basta-basta prutas na kinakain. Ang tinutukoy niya pala ay yung mga bunga na galing sa puso natin. Mga bagay tulad ng pagiging maawahin, mabait, mahabaging sa iba, at tapat. Yun pala yung totoong bunga na gusto niyang makita. At alam mo ba kung bakit yun yung gusto niyang bunga? Kasi yung mga katangian yun mismo ang naglalarawan sa kanya. Parang sinasabi niya na gusto ko yung mga alaga ko maging reflection ko. Gusto niyang maging salamin tayo ng kabutihan niya para maipakita to sa buong mundo. Okay, so sa kwento, may part na kailangan umalis muna ng hardinero. Pero syempre, hindi niya pwedeng pabayaan yung hardin. Kaya ang ginawa niya, ipinagkatiwala niya ito sa ilang mga sabihin nating helpers o tagapag-alaga. Grabe yung tiwalang binigay niya sa kanila. Parang sinabi niya, kayo muna ang bahala dito, alagaan nyo na parang sa inyo. Pero dito na papasok yung malungkot na part ng kwento. Kasi yung inaasahan ng hardinero, malayong malayo sa nangyari. Tingnan nyo yung pagkakaiba. Ang gusto niya sana kabaitan, katarungan, habag. Pero anong tumubo? Yung tinatawag na mailap na ubas. Pagka makasarili, kasakiman at kawalang kabaitan. Ay, nakakalungkot no? So ano ba talaga ang naging problema? Bakit nagkaganon? Simple lang. Nakalimutan na ng mga tagapag-alaga kung sino yung totoong may-ari ng hardin. Naging sakim sila. Imbes na magpasalamat at ibalik yung bunga sa hardinero, ang gusto nila sa kanila na lang lahat. Gusto nilang sila yung bida, sila yung makinabo sa lahat. Pagkatapos ng lahat ng yun, siguro iniisip natin, sayang naman, nasira na yung plano, talo na ba ang hardinero? Pero, teka muna, wag muna tayong malungkot dahil hindi pa dyan nagtatapos ang kwento. May pag-asa pa. At ito na yung pinakamagandang balita sa lahat. Kahit na anong nangyari, hindi nasira yung plano ng hardinero, tuloy pa rin. At alam mo kung anong mas maganda? Ngayon, yung paanyaya na maging helper sa hardin niya, bukas na para sa lahat. Oo, para sa ating lahat, kasama ka na doon. Inaanyayahan niya tayong maging mga bago niyang katulong. So paano ba natin gagawin yun? Paano tayo magpapatubo ng mabuting bunga? Actually, hindi siya mahirap. Simple lang. Halimbawa, pag nag-share ka sa kaibigan mo, yun na yun. Pag tulungan ka sa bahay kahit hindi ka inuutusan, yun na yun. Kapag mabait ka sa mga tao at kahit sa mga hayop, kapag nagpatawad ka at kapag nagsasabi ka ng totoo, lahat yan ay pagpapatubo ng mabuting bunga. Mga simpleng paraan lang para alagaan ang hardin ng mundo. Kaya ang pinakaimportanteng lesson dito ay ito, no? Bawat isa sa atin, ikaw, ako, tayong lahat, may mahalagang role na gagampanan. Tayo na ngayon yung mga bagong tagapag-alaga. Tayo yung inaasahan na magpapalago ng kabutihan at gagawa sa mundong ito na isang mas magandang lugar, di ba? Yun yung plano ng ating mapagmahal na hardinero.
At dyan nagtatapos ang kwento natin para sa araw na ito. Pero bago tayo maghiwalay, maiiwan akong isang tanong para sa'yo. Isipin mong mabuti ha. Sa lahat ng mabubuting bunga na napag-usapan natin, anong isang bunga ang pipiliin mong simulang patubuin simula mismo ngayon?